Utang na loob pa pala namin yun sa kanya. Siyempre naman. Dahil malaking biyaya ang hatid ni Maynard sa aking negosyo. Pero kayong dalawa, ano bang ibinigay niyo sa akin? Sakit ng ulo at sama ng loob? Ang disiplina ay tanda lamang ng pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. At may pagkakataong umahantong ito sa pagtitikisan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Adolfo sa ating dulaan. Sa kanya, panahon. Oh, pagod na ako, Maynard. Gusto ko nang magpahinga. Kinakabahan ako sa sinabi niyo, Tito Adolfo. Ano po bang pagpapahinga ang tinutukoy niyo? Suko na ang katawan ko sa trabaho. Kaya gusto ko nang mag-retire. Siguro nga po, Tito, it's about time to retire. Dapat nga lupa niyo ginawa dahil sa edad niyo. Dapat ini-enjoy niyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Kilala mo ako. Isa akong workaholic na tao. At lalo ako maghihina kung titigil ako sa pagtatrabaho. Pero katulad ng sabi ko, hindi ko na kaya. So ihanda mo ng sarili mo dahil ikaw ang papalit sa akin bilang isang CEO. Bakit ako, Tito? 15 taon pa lang ako nagtatrabaho dito sa kumpanya niyo. Kaya marami akong mababypass ng mga senior officer. So what? Prerogative. So what? It's my prerogative kung sino ang pipiliin kong successor. Pamangkin lang niyo ko. Paano naman po yung dalawa niyong anak? 40 taong kong itinaguyod ang aking negosyo. Kaya hindi biro ang hirap at sakripisyo ko. At hindi ako ganun kahangal para ipaubaya sa dalawa kong inutil na anak ang bunga ng aking pinagpaguran sa loob ng mahabang panahon. Alam mo na ba, Tricia? Hmm? Magre-retire na raw si Papa. Sino nagsabi sa'yo? Yung isa sa mga board of directors. Nag-meeting daw sila kamakalawa at ini-announce na nga ni Papa ang kanyang retirement. Kumakalawa pa pala bakit walang sinasabi sa atin? Uy, nagtataka ka pa? Alam mo naman, budget tayo kay Papa. Kahit na. May karapatan pa rin tayong malaman yun. Hindi lang dahil anak niya tayo. Stockholder din tayo. Yun ang isa ko pang ikinadidismaya eh. Hanggang ngayon, tig 5% lang ang shares natin sa company. It's unfair, di ba? Oo nga Tinitipid tayo ni Papa. Oo nga pala, Kuya Richard. Sino raw ang pinili ni Papa na papalit sa kanya? Sino pa? Di yung oportunista nating pinsan. Sa bagay, hindi na ako magtataka kung si Maynard ang piliin niya. Napakaswerte talaga ng sip-sip na yun. Malaking responsibilidad yan, anak. Kakayanin mo ba? Kakayanin ko po, Inay. Dapat lang, anak. Patunayan mo kay Kuya Adolfo na hindi siya nagkamali sa pagpili sa'yo. Opo, Inay. Nagtiwala siya sa akin, kaya hindi ko sisirain ang tiwalang kanyang ibinigay. Paano palang dalawa mong pinsan? Siguradong lalo silang maiinggit at magagalit sa'yo. Sinikap ko po silang pakisamahan sa abot ng aking makakaya. At wala na akong magagawa kung hindi maganda ang pakikitungo nila sa akin. Ayaw mo ngapulin? Ayaw mo ngapulin? Alam mo bang Bong Pascual. Gusto na ito. Adolfo! Kumusta na, Atty? Tapos mo na bang gawin ang aking last will and testament? Oh, yes, sir. Pirma nyo na lang siyang kulang. O, nasaan na? Pipirmahan ko na. Sir, sigurado ba kayo? No, wala na kayong babaguhin? Attorney, 25 years na kitang legal counsel.
Kaya marami kang alam sa takbo ng aking negosyo. Kilala mo rin ang mga taong nasa paligid ko, kaya piligid din. Kaya marami kang alam sa takbo ng aking negosyo. Kaya marami kang alam sa takbo ng aking negosyo. Kilala mo rin ang mga taong nasa paligid ko. Kaya tatanungin kita. Meron bang mali sa aking last will and testament? Sa palagay mo ba, naging patas ako sa aking desisyon? Kahit naman ako nasa kalagayan niyo, yun din ang gagawin ko. Siya nga pala, sir. Tuloy ba ang plano niyo? Sasabihin ko na ba sa dalawa mong anak ang dapat kong sabihin? Sige. Pwede mo na silang kausapin. Ay, mapapalaman. Totoo ba yan, Attorney Pascual? Yes. Tinanayin siya na doktor, more or less, 3 months na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Alam ko hindi kayo in good terms ng kapag niyo. Kaya may sapat na panahon pa para ayusin niyo ang inyong relasyon. May mapapala ba kung makikipag-ayos kami kay Papa? Malamang, mas malaking parte ang mapupunta kay Maynard. Ibang klase talaga kayo. Pera lang ba ang mahalaga sa inyo? Hindi niyo ba pinahahalagahan ang sarili niyong ama? Bakit, attorney? Pinapahalagahan ba niya kami? Halos tao-tauhan na lang ang trato niya sa amin. Minsan lang nagtiwala sa inyong inyong papa. Pero anong ginawa niyo? Ang laki ng nalugi sa kumpanya dahil sa kapabayaan niyo at pagiging waldas. Pero sa kabila nun, may natatanggap pa rin kayong shares kahit wala kayong ginagawa. Hindi ba kayo natutuwa? Nakatunganga lang kayo pero namumuhay pa rin kayo na maramya. Tinatamasan niyo ang biyayang hindi naman ninyo deserve. Kung ganon, nag-e-expect kayo ng malaking mamarahin? Dapat lang, Papa. Dahil kami mga anak nyo. Oo nga naman. Tsaka hindi kami papayag na mas malaki yung mapunta kay Maynard. Kung magsalita kayo, parang alam na ninyo nakasaad sa aking last will and testament. Dahil yun ang ipinakita nyo sa amin. Kami ang tunay nyong anak. Pero mas pinahalaga ninyo si Maynard. Dahil sa kanya ko rin nakita at naramdaman ang tunay na malasakit at magpapahalaga. Hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin sa akin. Yun ang akala niya. Pakitang tao lang yung ginagawa niya. Dahil meron siyang hidden agenda. Interesado rin siya sa kanya makukuha sa inyo. Okay lang. At least meron siyang ginawa. Malaking naitulog niya para maisalba ang aking negosyo. He's the one who fixed the damage that you have been done. You have done. He's the one who fixed the damage that you have done. At hindi lang yun. Alam niyo bang dahil sa marketing strategy ni Maynard, halos naging triple ang dating ng income. Tama ba? Dating marketing strategy ni Maynard ay halos naging triple ang dating income. Ng dating. Oh. Alam niyo bang dahil sa marketing strategy ni Maynard ay halos naging triple ng dating income ang net profit ng kumpanya. Net profit ngayon. Strategy ni Maynard ay halos naging triple ang dating income at net profit ng kumpanya. Kaya na-triple din ang shares na inyong tinatanggap. At utang lalo pa pala namin yun sa kanya. Siyempre naman, dahil malaking biyaya ang hatid ni Maynard sa aking negosyo. Pero kayong dalawa, ano bang ibinigay niyo sa akin? Sakit ng ulo at sama ng loob. Bakit ganun, attorney? Ang sabi niya sa amin, 3 months lang ang itatagal ni Papa. Pero 6 months lang nakalipas, hindi pa rin siya namamatay. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ganun. Naiinip na ba kayo? Eh, Ang bait talaga niyong anak.
Atat na atat kayong mamatay ang inyong ama. No, hindi naman sa ganun, attorney. Eh, Nagtataka lang kami. Wala kayong alam. Dahil wala rin kayong pakialam. Sa loob ng 6 na buwan, ilang beses niyo kinumusta ang kanyang kalagayan. Ano bang dapat naming alamin? Samantalang alam naman namin, malapit na siyang mamatay. Oo At nga. hindi man lang kayo nag-alala kahit minsan. Ano bang klase kayong anak? Eh, wala naman kasi kaming nakikitang dapat na ipag-alala. Dahil para kasing wala naman siyang iniindang sakit. Eh, sa tingin ko nga, umaarte lang siya na may sakit eh. Tama kayo. Papa, Iyon ang totoo. Pinalabas ko lang na may sakit ako. Pasensya na kayo kung hindi ako magaling umarte. Kung ganun, niloko niyo lang kami. You deceived us. Dahil yun lang ang taging paraan para malaman ko ang tunay na laman ng inyong mga damdamin. At masakit isipin na you don't really care at all. Pa, Wala kayong pakialam kung mamatay man ako o mabubuhay. Dahil ang taging mahalaga sa inyo ay ang material na bagay na inyong makakamtan. Alam ko, may hinanakit kayo sa akin. Pero sapat na ba yung dahilan para baliwalayin niyo ako? Oo. Aminin ko. Ako ang may hinanakit sa inyo. Pero sa kabila doon, kapakanan pa rin ninyo ang aking iniisip. Masakit pa rin sa akin ang ginagawa kong pagtikis sa inyo. Pero kailangan kong gawin yun. Dahil ayokong konsentihin. At huwag yung isiping pinahihirapan ko kayo. Para sa inyo ang ginagawa ko. Maasa ako magbabago kayo pero nabigo ako. Papa, Bigong-bigo ako. Oo. Nagkunwaring naisakitan yung papa. Dahil gusto niya kayong subukin. And I'm sorry to tell you, hindi kayo nakapasa sa pagsubok. okay lang, attorney. Dahil na-realize namin ang aming pagkakamali at pagkukulang. kasi hindi rin namin alam ang totoong nasa loob niya. Akala kasi namin, walang kwentang anak kami sa kanyang paningin. Kaya kami, wala rin kwentang amang tingin namin sa kanya. Pero ang totoo, mahalaga kayo sa kanya. At gaya ng nasabi ko, hindi niyo deserve ang biyayang inyong natatanggap. Pero patuloy pa rin niyo ibinibigay ang inyong pangangailangan. At hindi rin namin nakita ang pagiging generous ni Papa. Dahil masyado kaming mapaghangad. Kung ano man yung meron kami ngayon, kontento na kami. Okay lang sa amin. Kahit wala na kaming manahin kay Papa. Sa totoo lang, dalawang version ang last will and testament na ipinagawa niya sa akin. Doon sa isa, wala talaga kayong mamanahin. Yung 1/3 ang kanyang pera at ari-arian, mapupunta kay Maynard. At yung natitira ay mapupunta sa charity. Pero mananatili ang tinatanggap niyong shares mula sa kumpanya. Attorney, ano naman yung pangalawang version? Yung pangalawang version ay equal ang sharing yung tatlo ni Maynard. Ang cash at ari-arian ng papa niyo. Pero ang kumpanya ay nasa custody ni Maynard. Dahil ayaw ni Sir Adolfo na makialam kayo roon. At dahil hindi kami nakapasa sa pagsubok, kaya yung first version ang inyong patutupad. Ganon na nga. Pero posible pa rin magbago ang isip ng iyong papa. Nakita ko na bang nagsisisi na siya. Kaya yung second version ng last will and testament na gusto ko ipatupad mo. Pagdating ng takdang panahon. Natutuwa ako. Dahil malaki na ang kanila ipinagbago. Sana ka, attorney. Sana ka. Tuloy-tuloy na ang maganda nilang ginagawa. Ikaw lang. Bakihan mo ako ha. Ikaw lang ako ng casting.
Tulay ng malaking hadlang ang pagiging mapaghanga upang makita natin ang tamang landas. Subalit kung inumulat natin ang ating mga mata sa mas mahalagang bagay na hindi kayang tapatan ng salapi, ay doon natin mapagtatanto kung ano nga ang mas dapat nating pahalagahan. Sa kanyang panahon, mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Adolfo. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Salvador Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.